ko sanang ibahagi sa inyo ang naging karanasan naming magkakaibigan nang minsan kaming magpunta sa Antique para makipagmiesta sa mga kamag-anakan ng kaibigan ko. Hindi ko alam kung may maniniwala pa ba sa inyo, pero naniniwala talaga ako sa aswang at mauunawaan ko rin naman kung sasabihin yung hindi kayo maniniwala. Sino bang maniniwala na mayroong mga aswang sa panahon ngayon? Hindi rin ako naniniwala sa mga tulad nila, pero isang pangyayari sa buhay ko hindi ko inaasahang maaari palang magbago ng aking paniniwala. Isang taon nang nakakalipas magmula nang maging isang vlogger ako. Madalas sa mga content na ginagawa ko ay tungkol sa mga haunted places na pinupunta ko sa iba't ibang panig ng bansa at mga paranormal activities din. Tingin ko kasi ay bibihira lamang ang mga vloggers na may ganitong klase ng content. Kaya naman talagang nagpupursige akong bigyan ng magandang content ang aking mga viewers. Kasama ang mga kaibigan ko, bumuo kami ng isang team at nagsimulang magtungo sa kung saan sa ang sulok ng Pilipinas para makagawa lamang ng magandang content. Ilang mga kwentong kababalagan na rin ang aming naitampok sa aking YouTube channel at lahat ng mga yun ay sumisikat. Marami ang hindi naniniwala sa mga viewers, pero mas lamang naman ang mga naniniwala. Hindi ko naman sila masisisi at iba-iba rin naman kasi talaga tayo ng opinyon. Isa sa mga hindi ko malilimutan na naipicture sa aking YouTube channel ay nang puntahan namin ng Diplomat Hotel. Hindi ako ang unang vlogger na pumunta ron para personal na makita at mapatunayan kung ano-anong mga kababalagan ang bumabalot sa lugar na yon. Ngunit, para sa linggong ito, ay pahinga muna kami magkakaibigan. Dadayo kami sa Antique upang makisali sa selebrasyon nila ng kapistahan. Ang kamag-anak ni Joey na kaibigan ko ang nag-imbita sa amin na pumunta ron, at sino ba naman ako para tumanggi. Isang linggo pala tayo sa Antique. Tamang-tama pala eh. Hindi ba't marami kwento-kwento na marami daw aswang sa probinsya na yon? Eksakto. Mukhang makakapag-video pa tayo para sa susunod na i-upload ni Marco sa kanyang YouTube channel. Anime ko. Manguha ko bilang pagsang-ayon. Abay, mukhang maganda pala yon. Hindi na ako mahihirapan pang mag-research para sa kung saang haunted places man kami pupunta para mag-video man lang. Hindi rin nagtagal ay nagsimula na kami bumiyahe patungong Antique. 5 kami magkakaibigan ang nagtungo ron. Ako, si Joey, si Nico, si Andrew, at si Steven. Bukod sa aming yun ay may 2 pa kaming kasama, isang videographer at isang video editor. Plano ko na rin kasing mag-post habang nandoon kami, kaya pati sila isinama ko na rin. 13 hours din na ikitang naging biyahe namin. Palit-palitan na lamang kami magkakaibigan sa pagdadrive hanggang sa makarating kami doon. 1 minuto rin ang binibay namin bago tuluyang marating ang barangay sa kung saan nakatira ang tita ni Joey. Ewan ko ba, pero habang papalapit kami ng papalapit sa bahay ng tita ni Joey, ay iba talaga ang nararamdaman ko. Yun bang pakiramdam na may nakatingin sa'yo? Ganun ang nararamdaman ko. Saglit pa lamang ay sinalubong na kami kaagad ng tita ni Joey. Tuwang-tuwa ito sa aming pagdating at kaagad kami nang inayaang kumain ng tanghalian. Saktong-sakto naman at pare-pareho kaming gutom. Habang kumakain kami ay panay ang interview ni Joey sa kanyang tita kung mayroon bang haunted places dito sa lugar nila. Itinagil namang itinuro nito sa amin ang isang lumang mansyon. 1 metro lamang ang layo mula rito, doon sa kanilang bahay. Ang sabi ni bali-balita raw na may tumitirang kapre doon at ilang beses na daw may nawalang kababaihan dito sa